mga tol, meron tayong ipapaliwanag. Request din ito ng ating isang bagong taga-subaybay. Shout out sa iyo tol. Maraming salamat sa iyong pagbisita sa aking YouTube channel at pagsuporta sa akin. Sasagutin ko, papaliwanag ko ang gusto mo na maipaliwanag natin. Sabi niya kasi, paliwanag mo kung anong dapat gawin. Ipatato yung Saint Benedict. Ganito kasi yan tol. Ang pagpapatato sa mga holy na mga salita o orasyon o kahit anong mga formula, Saint Benedict tulad nito, is hindi basta. Hindi yung trip mo lang yung isang formula o kaya orasyon basta mo lang ipalagay sa iyong katawan. Unang-una, bago mo ipatato yung mga ganito formula o kaya anong orasyon, unang-una dapat spiritual ka. Hindi lang yung spiritual kundi dapat legit ka talaga na spiritual. Kalawa, dapat alam mo ang ibig sabihin, paano mo ilagay, at kung ano yung mga consequences sakasakali maligaw ka ng landas. Katlo, bago mo siya ipatato, ipalagay sa katawan mo, dasalan mo muna ng 21 mystery. Hihingin mo sa taas yung mga permiso at sa mga espiritu bago mo ilagay sa iyong katawan. Pang-apat, kailangan, sinasabi ko nga, kailangan spiritual ka, magbindisyon ka ng tubig. Dahil sa pagkatapos ng tato, ipahid mo yung sa tato, yung tubig na binindisyonan mo para buhay. Inumin mo yung natira para talagang buhay na buhay. Pagkatapos niyan, dito na tayo. Kailangan siguraduhin mo talaga tol na bago ka magpatato sa mga ganito is alam mo na ang gagawin. Alam naman natin kung ano yung tama at mali, kung ano yung tama o hindi. Kasi hindi basta-basta ang mga huli na mga bagay ilagay sa katawan. Baka mamaya magpalagay ka ng tato, ang lakas-lakas mo mamayot, ang lakas-lakas mo mamakla, hindi ka magsilbi nyon, mababaliw ka nyan. Baka mamaya palagay mo yung mga orasyon sa katawan mo kaya mga formula, baka napakalakas mo mangnakaw ng mga manok ng sabong, bawal yon. Kung hindi ka mababaliw nyan, baka isang bala ka lang ng may-ari ng manok RIP ka na kaagad. O kaya baka ipinalagay mo ang mga ganito sa katawan mo, napakagaling mong sumayaw sa bar, bawal yon. Hindi maganda yon tol. May mga consequences yan lahat. Kasi ito tol, yung mga orasyon, bago mo ipalagay sa iyong katawan, kailangan buo yung faith mo na hindi ka nagagawa ng mga kalukuhan. Unang-una, tulad yung mga pagnanakaw, kailangan hindi mo na yung gawain. Diba? Hindi basta-basta tol. Yung iba kasi pagtingin nila parang normal lang yung maglagay ng mga ganito. Parang iniisip nila pasyon lang kasi common kasi ang Saint Benedict common, makikita kahit saan. Makikita kahit saan. Hindi yan ordinaryo tol.
Yung iba na yung iba na magpatato lang ng basta-basta, talagang nakakaawa yan pagdating ng panahon. Hindi naman kasi yan hindi naman kasi yan sili na pagkagat mo ramdam mo na kaagad yung anghang niya. Hindi, magdepende pa rin. Kaya mag-iingat lang, huwag basta-basta magpapalagay. Kahit nga yung ibang mga spiritual na mga antingero na mga legitimo, hindi nga basta-basta nagpapalagay ng mga orasyon sa katawan Hindi basta-basta. Kasi alam nila yung mga consequences. Meron ding iba na gusto magpalagay pero ayaw nilang ilagay dahil sa sarili nila may pagkakataon pa na magkalapsis. Yung iba naman walang hiling. Kumbaga kinakain lang nila yung mga orasyon. Hindi kain na literal na kain. Memorya lang. O kaya nasa mga gamit lang, nasa mga garapa, kulintas na bao, mga ganyan lang. Ako naman sa akin talagang nilalagay ko, pero pili ko lang yung ilalagay ko. Yun lang yung mga mabibigat na mga orasyon na nilalagay ko. At sa iyo tol, sa iyong sarili, kung gusto mo magpalagay ng mga Saint Benedict, mas mabuti yung may basbas. Mabasbasan talaga, mabasbasan ka, mabindisyonan ka, para pag ilagay sa katawan mo, kaya mong dalhin. Yun lang tol, maraming salamat sa iyo at sa inyong suporta sa akin. Sana patuloy nyo akong suportahan mga tol. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat. Getting somewhere, yeah, we all up in this shit, yeah. I had to tap to settle down with a wife and kid. I live for the grind and I grind to live.